Hello guys, sa araw na ito ay samahan nyo naman kami ay maglibot at magpupunta nga pala kami dito sa maalamat na libingan ni Shima. At ito nga pala ang sikat dito sa amin at pinupuntahan ito ng maraming tao dahil na nagtutupad daw ito ang mga hiling mo. Ano bang gustuhin mo, nais mo sa buhay ay matutupad ito at kung ano mang problema mo ay mawawala pag nag-wish ka lang dito sa puntod niya. At ang taong may karamdaman o may sakit ay napapagaling niya. At makalipas ng ilang minuto ay nakapunta na nga kami. Medyo malayo-layo din ito dito sa amin. Kaya kung nakikita nyo ay simple lang man itong tirahan niya at kanyang libingan. At ang may-ari nga pala ito ng libingan ay tinatawag sa pangalang Shima. At alam nyo ba ay kilala dito sa tawag na Tampat Shima. Si Shima ay isang mabait na tao, matulungin, mapagmahal at makumbaba sa kapwa. At lahat ng inuutos ng mga tao ay kanyang susundin. Kahit mahirap at ano pa yan, wala siyang tatanggihan. Ganyan siya nilalarawan ng mga tao taga dito. At nang bumaba kami ay lumapit naman itong sinanay sa amin at sinabi niya ay kamag-anak daw siya nitong ni Shima. At ito nga pala yung kwento ni Shima, dahil sa kanyang kabaitan at mapatulungin na tao ay inubuso ito ng mga tao at ginawa siyang alipin ng sarili niyang pamilya, kamag-anak at karelative niya. At ito naman sinanay, sabi niya relative niya rin dito si Shima. Ano ba ito? Nagkasali din ba siya sa mag-api nito? Ay sabi niya hindi naman po daw siya kasi hindi niya na naabutan si Shima noon. Kinukwento lang ito ng lolo niya ng mga tao nakapaligid at nakakaalam sa kwentong buhay ni Shima. May nag-hajj na ng mga taga Maguindanao at nagpunta sa Makkah para mag-hajj at mag-ano siya ng prayer doon naman kinikilala ng mga taong Muslim at kapatid nating Muslim. Nandun sila magpupray ng mga hajj nila at nagutang daw siya ng pera doon dahil wala na siya ng pera ay kailangan ng pera ay naghiram siya ng pera at sinabi ng mga tao doon daw ay magbabayad na lang siya kay Shima. At ang sabi ng mga taong taga Makkah, napakayaman doon itong si Shima. Madami siyang mga niyog, lupa, kayamanan, pera, alahas at marami pang iba na sobrang yaman niya pala. Kaya naman sinabi niya ang pera na ito at niyugan na ito ay kay Shima. At kung magbabayad ka ng utang mo, kay Shima ka magbabayad. Kaya naman hinanap niya ito agad-agad si Shima kung saan nga ba. At nandito lang pala si Shima sa aming lugar. At nung nakarating na siya sa Makkah at sinabi niya ay kailangan niya magbayad kay Shima. At sabi napakayaman at sobrang nagpapasalamat siya dahil sa wala siya ng pera nun, pinahiraman siya ng pera. At ngayon siya ay nilibot niya ng buong tawi-tawi para makita lang itong si Shima at dito lang pala siya makikita sa mapun tawi-tawi. At ito nga pala yung kaugali ng mga tao dito. Pag napunta sila dito sa libingan ni Shima ay may dala silang bigas at coins or any amount na kaya mo naman, pesos, 10 pesos or kung gusto mo naman 100, basta buong puso mo ibibigay. At ito nga tinatawag nila sadakal. Sadakal mo ito kay Shima na nag-wish ka ng mga at tutulungan kanya. Yung lahat ng wish mo ay sasabihin mo sa kanya at kanyang tutulungan. At may napansin kayo may dalawang flag dyan. Yung flag na yun ay yung nagsimbolo ng fist at hope. Yun na yung ibig sabihin niya. At madami, hindi ko masyadong nalalaman pero ganyan yung simbolo na ang pagkakaalam ko lang ha. At kung mapapansin natin ay bulong na nga itong bahay ni Shima at sana naman ay may tulungan tayo no, na paayusin naman ito ng mga gobernador natin o sa kataatasan na may pera para naman mas maganda. Kahit maraming mga tao na pupunta dito na hingi ng wish ay may maganda naman sila maupuan. At ayun nga lang guys. At ito nga pala yung itsura niya. Hindi ko na siya bigbihan kasi bawal daw at natakot ako medyo na baka pagbawalan ako ni ate. That's all.